Lord, mga minamahal, nandito po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating balagawain na kung saan makikinig tayong banal salita. Bilang paggalang po tayo tumayo, ihanda po nating sarili, ang puso at isipan mga minamahal. Lahat po tayo gising na po mga minamahal. Amen. At sa pagkataon tayo itong bibigay po sa ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. Give bless you for something, beloved co-preacher, like Brother Robert Rondina. But say, praise the Lord. Tayo po lahat ay manalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. O po dakilang mapagpala namin Diyos sa unahing banal. Malaming Panginoong susubos po kami nagpupuri. Nagpapasalamat po sa iyo, mahal po sa lahat ng mga kabutihan mo, tabag sa bawat sa amin. Mahal po sa pangunang panalangin naming minamahal at ginagamit Pastor Willie Estrada Almeida, and the prophet of loving God. Patawarin kami, mahal na Panginoon. O Diyos, ikaw po maglangis sa banal salita, mahal po yung mabukas sa aming pangunawa at mabigyan ng karunungan sa mangaral. May pangaral ko mga salita mo ng pag-ibig at kapangyarihan. Wala po akong magagawa. Sa ilo po ako nagtiwala, O Diyos. Sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, aming sinaswal at dimbahan ng mga hadlangan ng mga gawa ng kaaway, lumayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po ating dakilang Diyos, minamahal, makabalik po tayo sa ating mga upuan. At minamahal, pinakamataas na papuri, the highest praise, worship, glory and honor belongs only to our loving God, to our dearest Lord Jesus Christ. Sa ating mahal na Panginoon po ang pinakamataas na pagpupuri. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, and I give double honor, double respect to our dearly beloved noble pastor, Willie Estrada Almeida, and the prophet of a loving God. Sa pong ginamit ng mahal na Panginoon, na tayo po'y makasumpong sa tunay na paglilingkod, mga minamahal. Praise the Lord, at minamahal, pag-alaala po sa mga turo at aral na iniwan po sa atin ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear, and also I give double honors sa ating beloved Honorable Assistant Pastor, to their beloved family, mga minamahal, sa buong Almeida family, beloved Almeida children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, I give double honor, mga minamahal. At magandang gabi po sa lahat nating mga beloved co-preachers, sa lahat ng mga beloved co-workers, sa lahat ng mga beloved choir members, mga beloved musician. Sa inyo po lahat, minamahal ko mga kapatid, magandang gabi at sa mga sumusubaybay po minamahal sa ating live webcast. Binabati ko po kayong lahat ng magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Lahat po naman ako Diyos magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord po rin po ating dakilang Diyos minamahal at ating pong pag-aralan sa umagang ito, mga minamahal, about yung ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Minamahal, we have what we call the struggle within. Meron tayong mga struggle po, mga minamahal, sa ating paglilingkod dahil bilang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi na po lingid sa atin, mga minamahal, na ang ating ginagalawang mundo, mga minamahal, talagang ito po ay puno ng kasalanan, which before tayo din po ay alipin ng kasalanan, mga minamahal. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, na naglilingkod na sa mahal na Panginoon, nararamdaman po natin yung struggle na yung minamahal, our struggle within, but victory with Christ. Subalit ang ating tagumpay ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, may dalawang batas, yung tinatawag na law of God in our inward man, yung kabatas ng Diyos sa atin ng mga naglilingkod po sa mahal na Panginoon, sapagat ito po hindi na unawaan ng mga hindi pa mananampalataya, no? Pero sa atin, alam natin ito, the law of God in our inward man, ito po ay nagahari o nananahan ang batas ng Diyos sa ating kaloob-looban, lalong-lalo pinamahal sa paggabay ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi natin pwedeng i-deny, mga minamahal, na sa ating laman o itong flesh, ay meron pong tinatawag na the law of sin. Kaya hindi po natin ito pwedeng i-underestimate, mga minamahal. Kaya nga po, di ba sinasabi po natin, hindi madali ang paglilingkod sa mahal na Panginoon.
kailangan ng sakripisyo, kailangan sumunod tayo, mga minamahal. Bakit po? Sapagkat hiwalay kay Kristo. Kung lalakad tayo sa ating sariling kalooban, sariling plano, hiwalay sa mahal na Panginoon, minamahal, yung paghahari ng kasalanan sa ating mga laman, mga minamahal, itong ating katawang lupa, mga minamahal, ito po ay kumbaga minamahal, ito po ay mamimihasa, no? Ito po ay makakalamang. Kaya nga po tayo nagsasakripisyo, hindi man natin ito masasabi, mga minamahal, na katulad na ng sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Kakaunting sakripisyo lang po ito, mga minamahal, pero dito naman po tayo palalakasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basahin po natin yung pangungusap na sinulat ni Apostle Paul, mga minamahal, sa Romans chapter 7, verse 21 to 25. From the book of Romans, chapter 7, verse 21 to 25, mga minamahal. Epistle of Paul to the Romans, chapter 7, verse 21 to 25. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of the mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O rich man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Amen. Ito po sa aklat ng taga-Roma, Kapitulo 7, talata 21 hanggang 25. Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapot nakikita ko ang ibang kautusan sa aking sangkap na nakipagbakal laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at dinadala kong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino magliligtas sa akin sa katawan na itong kamatayan? 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ng Panginoon natin, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-isip sa kautusan ng Diyos, datapot ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. So ito po yung ating unawain, mga minamahal, na kailangan po tayo magsumikap. Kailangan po tayong sumunod. Kung nararamdaman natin yung physical nating pangatawan na may sakripisyo, may kaunting hirap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, may kaunting pagtitiis, mga minamahal, ang pakaisipin po natin, mga minamahal, na itong ating sakripisyo, itong ating pagsunod ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Bakit po? Nung tayo nasa reliyon natin noon, tayo din po ay may mga sakripisyo. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Pero, hindi po kalooban ng Diyos. Tama po ba ako, mga minamahal? Gumigising tayo minsan ng umaga para sumimba, mga minamahal. Nagsasakripisyo ilang madaling araw yon, lalo na pag December, mga minamahal. Pero makabuluhan ba yun? Meron ba yung halaga? Wala po, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang sinasamba natin ay Diyos-Diyosan. Patay, hindi buhay na Diyos. Sakripisyo din. Amen po ba? Amen po ba? Pero walang kabuluhan. Nagpapagod tayo sa walang kabuluhan. Kaya pabalik-balik tayo sa kasalanan. Hindi katulad nito, mga minamahal, nagsusumikap tayo kahit tayo napupuyat, napapagod, mga minamahal, dahil dito nakita natin, nakasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung mga kapatid natin nagpatotoo na dati mga drug addict,
dating sa kalsada na natutulog, mga minamahal, dating palaboy ang buhay, subalit nang binago ng Diyos ang kanilang mga buhay, ang ating mga buhay, itong mga kapatid nating ito ay naging maayos ang buhay, nakapag-aral, nakapagtapos, ngayon mga professional na. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Naging mga ulirang mga ama at ina ng tahanan. Amen. Amen. Sino makagawa niyan, minamahal? Nagawa ba yan ng reliyon natin dati? Nagawa ba yan ng pagsunod natin sa ating mga reliyon noon? Wala. Pero dito, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon nung tayo sumunod. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi po ni Apostle Paul, mga minamahal, meron akong nakitang kautusan sa aking sarili. No? Sabi niya po, mga minamahal, na kapag gumagawa ako ng mabuti, sa Tagalog, kindly po, 7:21 sa Romans chapter 7 verse 21 to 25, yung ating binasa kanina. Minamahal na kapag ako'y gumagawa, na may nasumpong akong kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Imagine, mga minamahal, tayo yung po'y nasa mahal na Panginoon, gumagawa tayo sa kalooban ng Diyos, pero nandyan po yung tinatawag minamahal na presence ng kasamaan. Kumbaga, minamahal, may mga pag-udyok ang kaaway. Sa verse 22, sabi po rito minamahal, verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. So in our inward man, tayo po ay masaya. Katulad kay Apostle Paul, masaya siyang gumawa, patuloy na gagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, mga minamahal. But merong nakita niyang nakikibaka, parang pakikibaka sa kanyang sarili. Sabi ng 23, datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Iniisip niya yung mabuti, iniisip niya yung matuwid, iniisip niya yung kalooban ng Diyos, pero merong nakikibaka, merong nagko-contrary, merong sumasalungat. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. May sumasalungat, May nakikibaka. Imagine, minamahal. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Kumbaga itong ating katawan. Merong kumukontra. Kumbaga kung maghahanap kami minamahal ng kukontra sa iyo, sa pagsunod mo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, nasa atin na rin. Amen po ba? Amen po ba? Dahil yung ating inward man, yung ating kalooban, pagkataong kalooban, minamahal sa loob natin, gustong sumunod sa kalooban ng Diyos, pero itong ating laman, mga minamahal, kumukontra. Kaya nga po mga minamahal, itong sakripisyo na meron tayo, itong sakripisyo na paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, baliit na sakripisyo, hindi po natin pwedeng sabing napakalaki na nito, kundi kaunting sakripisyo, maging masaya po tayo, matuwa tayo, dahil dito tayo pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Dito po tayo pinanghahawakan ng Diyos. Amen? Dito sapagkat pinipili natin. Imagine, anong sabi ng verse 24? Verse 24, abang tao ako, o wretched man am I. O abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Imagine, itong laman, itong flesh, ay kung ito ang iyong susundin, the lust of the flesh will be is what will be your master. Mga minamahal, it will lead you into death. Ihahatid ka sa kapahamakan. Ihahatid ka sa kamatayan. Kaya ang mapalad tayo, mga minamahal, bakit naging aba? Bakit naging wretch, mga minamahal? Sapagkat kung hindi natin alam ang katotohanan, kung wala po tayo sa tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, hindi natin mapapalugdan ang Diyos. Amen po ba? Wala tayo dito. Nandun tayo sa kalayawan. Nandun tayo sa pita ng laman. Pero bakit tayo nandito? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa ating mga
buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi natin inaalintana ang pagod. Bagamat napapagod din tayo, hindi natin inaalintana ang mga konting sakripisyo na ito, minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil binuksan ng Diyos ang ating isipan na sa paggawa sa kalooban ng Diyos, may pangako na buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, sino? Sino? Nagtatanong si Apostle Paul. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Sino? Kaya mga minamahal, sinagot na rin po sa verse 25, sabi ni Apostle Paul, kanyang sinulat, verse 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Kaya po talaga yung gusto talaga ng laman, paglabag sa kalooban ng Diyos. Pero tayo, napakapalad natin, mga minamahal, dahil nandito tayo buong buo, inaalay natin ang ating mga sarili sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang dapat nating ipagpasalamat. Everybody say, praise the Lord. Dahil ang Diyos ay gumawa sa ating mga buhay. No? Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, O wretched man, o abang tao ako. Because we are helpless. We are weak. Kami naman, kung wala po ang ating mahal na Panginoon sa buhay natin, kung wala ang totoong Diyos sa buhay natin, we are helpless, weak, mahina, kawawa, aba. Hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Pero napakapalad natin. Bakit? Totoong paglilingkod sa Diyos ang meron tayo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Ating kapatid, mga minamahal, nagkaroon ng anxiety nung time ng COVID, no? Hindi makatulog, palaging malakas yung kalampag ng kanyang dibdib, mga minamahal. Pero nung taimtim na nadalangin, umiyak sa Diyos, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalaya siya ng Diyos, mga minamahal, doon sa anxiety na kanyang nararamdaman. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Yung palang pagpupuri, hindi lang pala kaluluwa natin ang pinapagaling, pati yung physical natin, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yan. Amen. Kaya sabi po rito, minamahal, we need to decide. Kailangan mag-decide po tayo every day whom we will serve. Sino ang ating paglilingkuran? Ito bang pita ng laman na papunta sa kamatayan? Sabi ng Biblia, di ba? Kamatayan ng katawang ito. So ito bang pita ng laman ng paglilingkuran natin? Susundin natin na papunta sa kapahamakan? O susundin natin ang kalooban ng Diyos na papunta sa buhay na walang hanggan? Amen? Ang sabi ng unang Korinto, Kapitulo 6, 9 hanggang 10, mga minamahal, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 10. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 6, verse 9 and 10. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Amen. Ito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 6, ang talata 9 hanggang 10. O hindi ba ninyo nalalaman na mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? O huwag kayong padaya kahit ang mga makikiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang nang bababae, ni ang makikiapid ng kapwa lalaki, ni ang magnanakaw, ni ang magsasakim, ni ang maglalasing, ni ang mga pangtungayaw, ni ang manglulupig ay hindi mangmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal.
Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito po yung sinasabi ng Biblia, minamahal, na yung mga active na gumagawa ng mga bagay na ito. Fornicators, idolaters, adulterers, mga minamahal, mga effeminate, mga homosexual, lesbian, sabi ng Bible, homosexual at saka mga lesbian, mga thieves, magnanakaw, covetous, mga minamahal, yung ginagawa ito in action, mga minamahal, talagang nabubuhay sa mga bagay nito. Kaya nga, kung mapansin niyo mga minamahal, sabi ng Biblia, na kahit nga sa pagnanasa, di ba? Sabi ng Matthew chapter 5, titingin ka sa babae, titingin ka sa lalaki, may pagnanasa ka, minamahal, na masama. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa puso mo pa lang, nakapag-commit ka na ng fornication, nakapag-commit ka na ng adultery. Kumbaga minamahal, binabantayan na tayo, na kahit sa isip, wag nating hahayaan. Dahil ang sabi ng Biblia, walang liko o hindi matuwid na makapagmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Di ba? Huwag kang magtanim ng galit. Bakit? Sapagkat pag nagtanim ka ng galit, parang pumatay ka na rin ng iyong kapwa. Andyan pa po ba kayo, mga minamahal? Amen po ba? So, dun pa lang, winawarningan ka ng mahal para hindi mo na ma-put to action. Kumbaga, oops, hindi ako dapat magtanim ng galit kasi mauuwi ito sa maaring pagpatay. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya, sa pagtanim pa lang ng galit, aalisin mo na yun. Aatras ka na. Mami naman, anong gagawin mo? Magpapatawad ka na. Amen? Amen po ba? Kahit na mabigat yung nagawa niyang kasalanan, patawarin, sapagat ayaw mo ring gumawa ng masama. Ayaw mong gumanti. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Di ba?